Itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Bagamat hindi ito bago, binabanggit nga namin na meron ng executive order since 1996 pa to. What do they need to know? Ano ba itong expanded factor nitong naturang, kumbaga hindi pa, bakit kailangan isabatas ito? Miss Annie, para mas madaling sa ang tawag namin dyan, ETIAP. Kasi kapag equivalency, it's rather long. So, ang tawag namin sa kanya para mas madali, ETIAP. ETIAP. Yes po. At gaya po nung nasabi po ninyo, dati pa naman po na nasa, ini-implement na po yun ng Commission on Higher Education. But with this law, sabi nga ni Cher, is that the ETIAP program has been made mainstream already. Kasi naman po, dati po, ay, although we have been implementing it because of that executive order, although yung mga inalaw na po tayo ng ETIAP service provider, kaya lang, syempre, yung inaasahan po namin na kumbaga, the magnitude or the extent ng ating ETIAP ay hindi pa ganun ka-strengthen. But with this law, the implementation of ETIAP will be strengthened dahil syempre, dahil batas siya, meron na siyang appropriate na funding also for that. And with this law, we will be able to strengthen also and advertise it more to our higher education institutions and to our higher education stakeholders as well. So maybe attorney, you can explain kung ano ba talaga ito expanded tertiary the act, ETIAP. Yung ETIAP. Oo, kasi yun na nga, yung ano natin, para shortcut, yung ETIAP. So sino yung mga who can avail of this? What is the spirit behind this law? Bakit po nyo pinalawak? Sino po yung mga pwedeng makinabang? Ikwento nyo na lang po sa amin, attorney. Opo, siguro para mas madali po ma-visualize ng ating mga nakikinig sa atin. Kasi syempre kapag medyo technical tayo, mas mahirap intindihin, mas mahirap mag-grasp. Siguro ang partner nito or ang same nito ay yung ALS, ang Department of Education. Diba sa ALS, although medyo magkaiba pa rin talaga siya, pero what I'm saying is that this is different from the traditional mode na ginagawa natin. Yung traditional mode natin, syempre pumapasok tayo sa eskwelahan. Sa eskwelahan at tinuturuan tayo ng ating teachers. Dito sa ETIAP na tinatawag po namin, we recognize na meron tayong other means of getting higher education learning. Ano po itong other means po na ito? Gaya po na tinatawag po natin na informal at yung mga non-formal traditional learning po natin. Kaya po kasi nire-recognize na po namin na halimbawa po kapag nagtrabaho tayo, pagkatapos po natin makatapos po ng ating, halimbawa po ng high school, ng ating senior high school, yung iba po nating yung ating mga kababayan ay nagtatrabaho na. So, hindi na po sila nakakatuntong sa higher education. But with this ETIAP po, we are providing a additional mode in which our Filipino citizens will be able to get higher education because some of the sections po, some of the areas po na kumbaga ay equivalent na. Kaya nga po siya tinatawag ng ETIAP equivalency. Equivalent na doon sa pinasok natin sa ating pagtatrabaho dahil natutunan tayo yung mga skills po tayo na natutunan sa ating pagtatrabaho ay tinitingnan na po ng ating mga higher education providers, ETIAP providers para malaman kung ito ba ay equivalent sa mga areas or unit po ng ating higher education already. Para sa ganun po ay babawasan na at pag nakita po nila na yung mga areas na lang po na kailangan po i-complement, kumbaga kulang pa para maging equivalent na sa isang program na po talaga ay halimbawa po ay HR o kaya naman business administration. Ito ay kung ma-complement na po ng ating mga higher education providers po yung pagkukulang dahil sa trabaho kasi hindi pa rin naman po natin makukompleto po yun ay mabibigyan po kayo ng degree. Ayun. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.